Matapos makatanggap ng 34 milyon pesos na tulong ang Pilipinas mula sa Australia, muling inanunsyo ng Australia na magpapadala uli ito ng karagdagang 110 milyon pesos na military equipment bilang bahagi ng Civil Maritime Cooperation ng Australia at Pilipinas. At sa ibang balita, inihayag ng Department of National Defense na bibili uli ang Philippine Navy ng 6 na anti-submarine helicopter para sa mga bagong barko nito at sa mga paparating pa. At sa ibang balita, sinabi naman ng Philippine Coast Guard na aarmasan na umano nila ang kanilang mga barko kung saan kakabitan ito ng mga remote control stabilized naval gun system dahil responsibilidad umano nito bilang mga tagapagpatupad ng batas sa ating exclusive economic zone at panloob na tubig at pangunahing tagapagtanggol sa ating mga dagat. At 2 barkong pandigma ng China PLA Navy at isang China Coast Guard ang pilit na sinado ng barko ng Philippine Coast Guard sa Mindoro dahil illegal itong pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit nang radyohan ito ng Philippine Coast Guard, sagot ng barko ng China ay kanila daw umano ang karagatan ng Mindoro. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Inihayag ni Australian Ambassador to the Philippines HKU na nakatakdang magbigay ang Australia ng karagdagang 110 milyon na halaga ng karagdagang mga drone at maritime domain awareness related technology sa Philippine Coast Guard. Sinabi ni Yu na ang mga bagong package ng tulong ay ihahatid sa susunod na 2 taon at isasama hindi lamang ang kagamitan kundi pati na rin ang pagsuporta sa pagsasanay. Ang capability na ito ay isa pang halimbawa sa patuloy na pangako ng Australia na magbibigay ng tulong sa Pilipinas upang palakasin ang kamalayan nito sa maritime domain. Ang bagong tulong ay dagdag umano sa naunang 34 milyong halaga ng mga drones na ibinigay kamakailan ng Australia sa Philippine Coast Guard. Noong Abril ay nagbigay ang Australia ng 20 world-class na aerial drones sa Pilipinas, mga kagamitan na inaasahan nitong magpapalakas sa mga kakayahan ng Philippine Coast Guard sa madiskarting maritime domain awareness. Ang mga drone ay ibinigay bilang bahagi ng Civil Maritime Cooperation ng Australia sa Pilipinas. Inihayag ni HKU na dodoblehin umano ng Australia ang Civil Maritime Cooperation commitment dito sa Pilipinas hanggang sa 649 million pesos mula 2025 hanggang 2029. Yan ang mga pangako ni Ms. HKU sa Pilipinas bago ito mamaalam bilang ambassador ng Australia sa Pilipinas dahil papalitan na ito ni Mark Innes Brown. At sa ibang balita naman, kinumpirma ng Department of National Defense na magpapatuloy ang ikalawang yugto ng Anti-Submarine Warfare Helicopter Acquisition Project para sa Philippine Navy bilang bahagi ng isang updated na procurement monitoring report. Kasama sa kasalukuyang plano ang pagbili ng 6 na anti-submarine helicopter na may kabuuang halaga na $749 million habang nakabinbin ang pinal na desisyon sa pagpopondo. Ang napiling kontraktor ay ang Italian company na Leonardo na supplier ng AW159 Wildcat helicopter na kasalukuyang pinapatakbo rin ng Philippine Navy. Layo ng Philippine Navy na palawakin pa ang kanilang fleet ng AW159 Wildcats dahil sa patuloy umanong dumarami ang kanilang barkong pandigma tulad ng bagong dating na BRP Miguel Malvar at BRP Raha Sulaiman habang ang iba pa ay patuloy pa umanong binubuo ng South Korea. Pinili ng Philippine Navy ang AW159 pa rin na bilhin dahil ito umano ang fit sa kanilang barko dahil masyado umanong malaki at mabigat ang MH-60R Seahawk. At bago tayo magpatuloy ay binabati ko muna ng maligayang kaarawan ang isang solid nating tagapanood, Sir Anthony Medes. Mabuhay ka sir hanggat gusto mo. Ituloy natin. Matapos ipakita ng Taiwan na armado na ang kanilang mga Coast Guard vessels, abay malapit na rin maglagay ng mga gun system sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na kadalasang ginagamit sa mga patrolya sa West Philippine Sea. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na ang mga sistemang ito ay ilalagay sa 2 97 meters MRRV, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Mel
Melchora Aquino. Sinabi ni Tariela sa kanyang talumpati sa ikasyam na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na ang Coast Guard vessels ay naka-schedule na kakabitan ng 30mm remote control stabilized naval gun system. Dagdag pa ni Tariela, ang mga puting barko ng Pilipinas ay natatangi sa ating mga legal at administratibong sistema na maaari itong magsuot ng dual-use na responsibilidad bilang mga tagapagpatupad ng batas sa ating exclusive economic zone at panloob na tubig at pangunahing tagapagtanggol sa ating mga dagat. At sa ibang balita, masigasig na sinubaybayan ng Philippine Coast Guard ang mga galaw ng mga sasakyang pangdagat ng PLA Navy kasama ang isa pang China Coast Guard mga 69 nautical miles mula sa Cabra Island sa Occidental Mindoro. Sa isang proactive na tugon, ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa na kasalukuyang nakikibahagi sa Maritime Law Enforcement Patrol ay nagtatag ng komunikasyon sa PLA Navy Warship 793 sa pamamagitan ng radyo upang alamin ang mga intensyon nito. Gayunpaman, walang tugon mula sa barko ng China pero kalaunan ay sumagot ang escort nitong CCG-4203 na iginigiit ang soberanya at jurisdiction ng China sa mga katubigang ito. Abakupal talaga. Patuloy na sinado ng BRP Teresa Magbanwa ang barkong pandigma ng PLA Navy na 793 at China Coast Guard 4203 habang maya-maya ay dumating din umano ang isa pang barkong pandigma ng PLA Navy na 164. Nakita rin ng Philippine Coast Guard na ang PLA Navy Warship 164 ay nagsagawa pa umano ng helicopter landing exercise sa flight deck nito na may tuloy-tuloy na aktibidad na naitala sa buong umaga. Pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga PLA Navy at China Coast Guard na bigyang pansin ng jurisdiksyon ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Sagutin ang mga komunikasyon sa radyo mula sa Philippine Coast Guard at itigil ang mga pagsasagawa ng mga hindi otorisadong pagpapatrolya o aktibidad na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa misyon nito na itaguyod ang soberanya ng Pilipinas at jurisdiksyon sa maritime zone nito lalo na sa West Philippine Sea alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award at Philippine Maritime Zone Act. Sa ngayon ay wala pang update kung napaalis na nga ba ng Philippine Coast Guard ang nasabing mga barko ng China. To China PLA Navy Warship 793. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone at approximately 60 nautical miles northwest of Cabra Island, Mindoro, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to the higher authorities. You are directed to leave this area immediately and notify us of your intention. Over.